Hello katuhog! So sa last part ng video na ito ay papakita ko kung paano gawin yung flower at i-assemble. Gawa muna tayo ng slip knot tapos mag-chain 26 tayo. Pagkatapos nyan ay dun sa ika-apat na chain, dun tayo mag-start mag-work ng 2 double crochets. So gagawa tayo ng mga cluster of double crochet sa row na to and then mag-chain 1 tayo at mag-skip 1 the chain. After that, gagawa ulit tayo ng 3 double crochets and then chain 1 and skip 1. So, yun lang ang gagawin natin hanggang sa makaredy tayo sa dulo ng ating foundation chain. Pagdating natin sa dulo, after natin mag-work ng last 3 double crochets, ay mag-chain 2 tayo, turn, at tapos 1 double crochet on top of the double crochet, 2 double crochet into the next. At dun sa ikatlong double crochet, mag-work lang tayo ng isang double crochet. After that, mag-chain 2 tayo at slip stitch natin dun sa chain 1 space. Nakabuo na tayo ng isang petal niyan after that. Tapos, mag-start ulit tayo para makompleto ang second petal natin. Mag-chain 2 tayo. 1 double crochet into the next double crochet. Tapos niyan ay mag-work tayo na increase dun sa gitna or pangalawang double crochet. Working 2 double crochet. Tapos, dun sa last double crochet ay mag-work tayo ng 1 double crochet. After nyan, mag-chain 2 tayo at slip stitch natin dun sa chain 1. Ulitin lang natin ito hanggang umabot tayo sa second to the last cluster. Dun sa panghuling cluster naman, after chaining 2, 1 double crochet into the next double crochet, 1 double crochet into the next, at tapos ay chain 2, slip stitch dun sa third beginning chain. After that, chain 1 and fasten off. Ngayon naman, ang susunod ay i-assemble na natin ang ating mini potted rose. Itong maliit na petal nito, dito tayo mag-start mag-work ng bud hanggang sa maipaikot natin. Ang floral wire na ginamit ko ay metallic, hinati ko sa gitna. At pagkatapos niyan ay ilalagay ko dun sa maliit na petal, dun sa huling petal na ginawa natin. Tapos ibebend ko yung wire para mahati siya pero hindi siya puputulin, para makapal siya. And then after that ay ipapaikot ko. Pwede nyo ring habang ipinapaikot sa wire, pwede nyo dikitan ng glue. E7000 ang ginagamit ko. Pero pag sa flower naman, dahil hinabaan ko yung allowance, ang ginagawa ko talaga ay ginagamit ako ng yarn needle at tinatahi ko doon sa ilalim ng petals. So isang paraan yon para ma-secure yung ating flower kung ayaw nyo namang maglagay ng glue or pwede nyo rin gamitan ng glue gun. Ang kaibahan naman ng E7000 na glue compared dun sa glue gun is mas bulky yung glue gun compared sa E7000 na madikit din at ginagamit din yun sa mga jewelries. So after kung tahiin yung pinakalikod niya ay isusunod naman natin ilalagay yung sepal. Sa part 2 na video ay pinakita ko kung paano gawin yung sepal. So pag i-insert natin yung backside niya ang nakadikit sa base ng flower. Huwag niyo muna pong higpitan na gitna ng sepal at pati yung sa lupa para mas madali nating maipasok ang step kapag nag-a-assemble na tayo. Gagamit ako ng E7000 glue pero kung wala kayo nito, okay lang din po ang glue gun. Magugupit tayo ng kaunting green wire, mga 12 inches ang haba para ibalot sa metallic floral wire. Kapag umabot na tayo sa bandang 1.5 inches, doon na natin ikakabit ang dalawang dahon. Sa video na ito, mapapansin nyo na maglalagay ako ng dalawang rose at dalawang dahon. Same procedure lang din po ito kapag ilalagay na natin siya sa mini pot. Para mas stable ang paso, lalagyan ko muna ng bottle cap bilang pabigat tapos maglalagay din tayo ng fiber fill para ma-form ng maayos ang ating mini pot. Sa paglalagay naman po ng fiber fill, dapat hindi masyadong puno para hindi nakikita sa stitches at hindi rin yung konti. Ayan, ganun lang po kasimple ang pag-assemble. Sana po may natutunan kayo sa tutorial na ito. Kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-follow para sa mga susunod na video tutorials. Kita-kits sa next video!